Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for our brave 14 plus 3 Marines. As of now, meron nang naipon na 107,000 pesos sa ating GCash. At I hope Sunday ngayon may naka-open na bangko para maipadala. If not, bukas na lang ito maipadala. So, maraming salamat sa mga nagpadala nito. Ang nauna na nating naibigay na tulong sa kanila is 736,000 pesos plus itong ipapadala na 107, so 800 plus na. Yung mga gustong magpadala, pasensya, huwag muna dahil naubusan na ang limit ng ating mga GCash. Hindi na pwedeng matanggap. 2 GCash number yung ginagamit natin, kailangan sa dami ng nagpadala for this month, wala na, hindi na pwedeng tanggapin. Sa September na ulit pwedeng magpadala. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Medyo nakakabahalang balita ito, lalo na yung mga mahilig mag-Facebook. Facebook posibleng i-block sa Pilipinas kapag hindi sumunod ang Meta. Posibleng ma-block o ma-geo-block o mano ang Facebook sa Pilipinas kung hindi susunod ang Meta sa mga regulasyon at safeguards na hinihingi ng pamahalaan ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Ito ang inihayag ni CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso kasunod ng kontrobersyang umusbong matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, kung saan naging sentro rin ng usapin ang paggamit ng social media at live streaming. Sabi ni Paraiso, hindi ito usapin ng misinformation, disinformation lang. Ang usapin dito, yung proteksyon na ng mga bata ng kinabukasan na ng Pilipinas. Ayon sa opisyal, may kakayahan ang gobyerno na gumamit ng geo-blocking bilang paraan upang obligahin ang mga social media platform na sumunod sa mga requirements sa bansa. Sabi niya, kapag hindi ka nag-comply, i-geo-block ka namin until such time na magko-comply ka na. Ayan. Parang babala na ito. Tingnan natin. Kabilang sa mga binanggit niyang dapat tugunan ng Meta ang pagkakaroon ng local presence sa Pilipinas at mas maayos na age verification system upang mas madaling matukoy at mapanagot ang mga gumagamit ng platform sa mga seryosong insidente. Nilinaw naman ni Paraiso na hindi umano basta-basta ipagbabawal ang Facebook. Magagalit ang taong bayan nito, ang daming gumagamit ng Facebook. Sabi niya, hindi arbitrary na ibablock namin kayo. Ang sinasabi natin, mag-comply naman kayo. If you're doing business here, if you're enjoying the Philippine market, it's only right na kilalanin ang country kung saan ka kumikita, yung mga batas where you're doing your business. Aminado rin siyang maring umani ng matinding reaksyon ang anumang Facebook ban. Mabuti naman. Ay, lalong magagalit ang taong bayan sa inyo pag i-block nyo, i-ban nyo ang Facebook. Yan lang ang aking nakikita. Dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa platform, hindi lamang sa komunikasyon, kundi maging sa kabuhayan. We recognize yung vlogging content creation, it's already a legitimate profession here in the Philippines. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon na i-block ang Facebook sa Pilipinas. Ang geo-blocking ay nananatili isa lamang sa mga posibleng hakbang na maaaring gamitin sakaling hindi tumugon ang Meta sa hinihinging compliance ng pamahalaan. Well, in fairness, sa gobyerno,
salamat sa hangarin nila na maproteksyonan ang mga kabataan. Yan, dapat i-balance yan. Kasi, ang daming, maraming kumikita sa Facebook. Maraming nag-i-enjoy sa Facebook. Example, ako, pag buong araw akong nag-vlog, sumasakit na sa lalamunan ko. Gusto kong magpahinga. Ang pahinga ko, dalawa. Either manood ng Netflix, kung nagsawa na ako ng Netflix, manood ako ng Facebook Reel. Nag-i-enjoy ako niyan. Facebook Reel. Kaya kung tuluyan ng i-ban, kung matotoo itong banta ng gobyerno na i-block nila, ipagbawal, isa ako sa magagalit. Kasi mawawalan na ako ng panahon, yung aking relaxation. I don't know. What's in Facebook Reel? Iba-iba kasi mamaya may music. Nakikinig ako sa mga Filipino music. Mamaya may mga tawag yun, parang mga drama-drama. Maliliit na drama yung to be continued. Nakakabitin yun. Ano pa? Mamaya mga informational topic. Spiritual topic. Kaya nag-enjoy ako sa Facebook Reel yung hindi masyadong matagal na panoorin. Kaya siguradong reres back ang milyon-milyong Pilipino magagalit. Lalong bababa ang rating ng Pangulong Marcos pag tuluyan nila ito. Sige, kaya nyong takutin si Lolo Meta, bahala kayo. Buong mundo ang operasyon ni Meta. Pwede ba niyang, sige, i-block niyo ako, bahala kayo. Ganun lang si Meta So, good luck sa Marcos Jr. administration. Itong hangarin nila na, ulitin ko, maganda yung hangarin nila na proteksyonan ng mga bata. Kaya lang, sana mabalansin ninyo kasi ang daming kumikita sa content creator, basta ang daming natutulungan, maraming umangat na sa buhay. Nakakakain na ng at least 3 times a day dahil may kita sila kay Meta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Taga na magsin. Aliyog sa nagapay sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dahil ni ang atop sa natagaan na mo giro. Mga sako gipang pananrang dayon o kahabol. Ano ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tayo nga ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na ka tuig ning akong sinaya pag pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Bago sa imong balay. Pito na ka tuig kaya pag napulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan gyud. atop. Atob, Lagi. So pila na daya imong edad? kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulo. Tulo ka buok.
So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.